sa yung kanyang public sa engagement sa General Santos. Pasensya na po kayo, talaga pong medyo mahina po yung aking pag-alala sa date. Pero lahat naman po yan is nasa media. Lumabas na po sa media yan. So, lahat po itong sinasabi ko ay nangyari, mabe-verify po sa media. Meron po ba kayong sariling dokumento na nagsasaad na si Michael Yang po at Alan Lim at ang ibang mga PNP chief ay may connection dito sa inyong iniimbestigahan? Ang ginawa ko pong report ay nasa kanila. Ibinigay ko sa kanila yung report ko. Oo. Kung wala ko kayong kopya ang komite, kung wala ko kayong kopya, pwede po ako magbigay sa inyo ng electronic copy. Mr. Chairman, do you have a copy of that? Comsec, do we have a copy of the document from Colonel Acerto? There were submissions in the past, sir. We have to check if... Just in case lang na Yes. nawa na yung kopya, can we ask another copy from you, Colonel Acerto? Opo, ipadala ko na lang po. Lahat po ng dokumento na meron ako, pati mga notes, mga pictures, mga passport picture ni Alan Lim o ni Lin Yuenxiong, ipadala ko po sa inyo. So, Colonel Acerto, of course, alam nyo na under oath po kayo. So, lahat po ng inyong mga sinabit, mga binanggit ngayong araw na ito sa aming Quadcom ay puros katotohanan po lamang. Opo, Wala pong halong katotohanan po ba ito? Ang pangalawang tanong, wala bang halong politiko ito? Ang pangatlong tanong, masama ba ang loob nyo sa dating Pangulo o sa mga Director General, kaya kayo nagsasabi ng ganito ngayon? Pakisagot po. Sobrang alingato na po kung lumalaban sa katotohanan. Kung ang aking report ay hindi totoo, ay madali po na lang itong i-discredit. Pwede nila kagad i-present si Alan Lim o si Michael Yang. Si Michael Yang meron siyang tattoo sa likod. Ang alias niya is Dragon. Kasi meron siyang tattoo sa Dragon. Lahat po yan nasa report ko. Mayroon pong tattoo Kung sa ako po likod si Michael Yang. Opo, sa likod. Oo. Alias Dragon po ang tawag sa kanya. Ang akala ko ba hindi pa kayo nakita ng Michael Yang? Paano nyo nalaman na meron siyang tattoo sa likod? Sino nagsabi sa inyo na meron siyang tattoo sa likod? Yun po yung binanggit nung confidential informant na nung ipinakita ko po yung mga pictures, yung iba-ibang pictures ng mga Chinese o iba-ibang photos, tinuro niya po yung picture ni Michael Yang. Pero ang tawag niya, yan po si Dragon. Sabi niya, bakit Dragon? Sabi ko sa kanya, bakit Dragon? Kasi meron po siyang tattoo sa likod ng Dragon. Pwede niyo bang sabihin sa amin kung sino po yung informant na yon? Nandun po yan sa report ko. Nasa report ninyo? Opo, nasa report ko po yun. Kung pwede po, pakibigay po sa amin lahat ng mga dokumento para makita po namin ito. Yan. Pati po ba yung mga personalidad na nakalagay din po doon? Opo, meron po yung meron parang siyang summary information ni Johnson Chua, ni Michael Yang, at saka ni Alan Lim. Okay. Andito po ngayon si Pidea Wilkins Villanueva na nagsasabi na walang kinalaman si Michael Yang sa drugs. Anong masasabi ninyo? Si Wilkins Villanueva, hindi naman po siya talagang naging, masasabi ko na involved dun sa surveillance casing build-up doon sa Domoy. At base po naman dun sa information na natanggap namin, si Michael Yang ay lumutang, ang participation na po ni Michael Yang is noong August
2004. Nagsimula kayong mag-surveillance o magkaroon ng case build-up is October na po October 2004. So talagang hindi namin nakita si Michael Yang during the intelligence build-up. Paano nyo... Tapos yung sinasabi rin ni Wilkins dun sa press call nila sa Malacanang dati, na daw pong picture ni Alan Lim, nung mugshot niya, saka yung present picture ni Alan Lim ay malayo. Ang tanong ko po sa kanya is, siya ho ba eksperto sa photograph analysis? Napakadali lang naman pong malaman kung totoong iisang tao yan Fingerprint lang po. Fingerprint. Colonel Asierto. May... Colonel Asierto, andito po si Pidea Wilkins Villanueva. Pidea Wilkins, can you say something about this? Pagkat iyong sinabi na walang kinalaman si Michael Yang sa drugs. So, will you please answer this? Yes, Mr. Chair. Yung Dumoy Clandestine Laboratory actually started October of 2004. The information came from the Drug Enforcement Administration ng United States of America. Yun ang start po nun. Tapos the information was passed on me ng PDEA Intelligence and Investigation Service. I was the regional director of PDEA Regional Office 11 during that time. So, ang information, before kami, gusto ko lang, Mr. Chair, na Mr. ikwento. Villanueva, Yes. do you know Colonel Asierto Yes, personally? Mr. Chair. Okay. Kasi sometime October, first week of October actually, nag-meeting po kami nito sa EDSOT ni Colonel Asierto. Kaibigan ko po ito, sir. Yes. Mista ko po ito, sir, si Colonel Asierto. Okay. So during that time, classmate kayo? na-turn back lang siya, Mr. Chair. Okay. So graduate ako ahead of him. During that time, Mr. Chair, nagkaka-editan ang PDEA at ang EDSOT. Kasi ganunan That was the first, yun yung unang, ng PDEA at EDSOT. So, yun ang problema nyo nagpapagalingan kayo. yes, during that time. Kaya nga, since mista ko, sir, Sana wala nang pagalingan ngayon. ay, nung time ko, Mr. Chair, wala nang ganun Oo. Nung 2020, wala nang Hindi ko dumating na, sir. makalimutan yung nangyari doon sa Quezon City. Yes, sir. O, can you imagine? Pare-pareho kayong law enforcers. Kayo nagbabarilan. Yes, Your Honor. Oh. So what happened, case conference kami ni Colonel Asierto. Nasabi niya, may nahagip siyang personality na papuntang Davao. But naputol doon, Mr. Chair. Until noong October 26, nabigyan ako ng information na may padating na dalawang Chinese national na manufacturer sa Davao. So from the airport, talaga sinundan namin hanggang sa kung saan sila lumapag. PDEA pa lang po ang nandun. Wala pa pong EDSOT yun. Surveillance ninyo. So, talaga sinundan na namin sila hanggang sa dulo. Ang kagandahan doon, Mr. Chair, is pagdating doon sa